Good evening. Peace be with you po. The name our Lord Jesus Christ. Good evening po. Our topic for tonight is the Ancient Church. Our topic for tonight. The Ancient Church is our topic because have many false prophet to the said is the in the church is the original, said the false prophet. Is only say this, said the false prophet. So therefore, is our topic is the ancient church. Before Israel was born, had many churches on the first century era and then first millennium. Many churches in the first millennium and have a church in the first century era before Israel was born. Before build Moses, the church, many church na on the time of the first millennium and the first century era. Ayun po, marami na pong church nung first millennium at saka nung first century era, meron na pong church doon. Before was born, bago pa pinanganak si Israel, yung ilabas sila Moises, marami na pong church ang Diyos noon. May mga church na po. Hindi pa po bansa ang Israel, meron na pong church ang Diyos. Meron na po siyang church. Pinaghahandugan na siya ng mga alay, yung Panginoon, yung Diyos po. Pinaghahandugan na po yung Ama ng alay. Silang mag-ama po ang sinasamba kasi lagi silang magkatabi sa templo, yung ama saka anak. Lagi po magkatabi sa templo yun. Kaya yung sinasamba nila yung mag-ama na po yun. Kasi po si Enoch, hindi yun makakapunta sa langit kundi po tinuruan ng Panginoong Yesus yun. Tinuruan muna si Enoch bago siya makapunta sa langit. Kaya nga si Enoch lumakad kasama ng Panginoon. O yun. Kasi hindi ka naman makalalakad sa Panginoon kung hindi ka niya tuturuan. Ganun po. Kasi nung first century era, the time of the Adam, tinuturuan na sila. Tinuturuan na yung mga anak ni Adam. Kaya nga si Abraham, tinuruan na rin, di ba, ng Diyos. Huwag ka kakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na pinagkikilanlan ng mabuti at masama. Once na kumain ka niyan, ikay walang pagsalang mamamatay. Di ba, tinuturuan na sila ng Diyos noon about the first century era. May marami na pong church noon. Before nation, country, the Israel, had a many churches na po noon. Time of first century era and the first millennium. Meron na po kasi marami pong nagtuturo na sabi sila raw yung tunay na church Sila raw yung tunay. Sila yung ililigtas, sabi. Sila sumama pag di kayo sumama sa kanila, wala kayong kaligtasan, sabi ng mga bulaan. Kita nyo nga, first century era, first millennium many churches in the time there the first century era and then first millennium Marami na pong church. Kasi nga, hindi tayo makakapunta sa langit pagka hindi tayo tinuruan ng Diyos o hindi tayo makakapunta sa langit.
pagka hindi tayo tinuruan ng Diyos ng kanyang aral. Kailangan turuan muna tayo. Si Enoch, pumunta sa langit yon. Kinuha ng Diyos kasi lumakad siya, nakasama ng Diyos. Pero, tinuruan muna si Enoch ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po ang nagturo. Kasi wala, sabi nga ng Panginoong Yesus huwag kayong patawag na rabi, sapagkat iisa ang yung guro. O, di ba? Siya lang ang nagtuturo, yung Panginoong Yesus, wala na pong iba. Kasi hindi tayo makakaparoon sa Ama pagka hindi ka tinuruan ng Panginoong Yesus. Siya na po yung bumababa, yung si Enoch, hindi po yun makakapanik sa langit, kundi yung tinuruan ng Panginoong Yesus. Tinuruan muna yun kasi may mga churches na nun in the time of the first century era and first millennium. Meron na pong church. Pero tinuruan muna yun ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po nagturo nun kasi siya lang ang guro Wala po tayong guro kundi yung Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Para malaman nyo na ang guro natin yung Panginoong Yesus. Kasi hindi tayo makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya tuturuan muna tayo. Gaya si Enoch, lumakad siya ng kasama ng Panginoon kasi tinuruan muna siya ng Panginoong Yesus noon. Kasi may mga churches na nga noon yung topic natin, the ancient church o yung mga unang church, yun po yung topic natin. Ito po, tinuruan man na si Enoch ng Panginoong Yesus kasi isa lang yung ating guro, yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Mateo 23:8, datapat kayo wag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Iisa lang yung guro natin Kaya si Enoch, bago pumanik sa langit yon, tinuruan muna yun ng Panginoong Yesus. Tinuruan mo yun bago siya pumanik sa langit. Kasi tayo, pag pinanganak tayo, hindi naman natin alam ang daan ng Panginoon di ba? Hindi pa natin alam ang daan ng Diyos. Kaya paano kung papanik si Enoch sa langit, hindi niya pa yung alam yung daan. Sabi nga rito sa banal na kasulatan, di ba? Talastas ko, Panginoon, ang lakad ng tao hindi para sa ganang kanyang sarili. Hindi para sa tao ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya si Enoch, tinuruan mo na yun ng Panginoong Yesus. Bago po yun nakapunta sa langit, kasi meron ng mga churches nun May churches na po nung time of first century era and first millennium. Meron na po mga church nun. Kasi yung lakad ng tao, hindi para sa kanyang sarili magtuwid ng kanyang mga hakbang Kaya si Enoch, bago makapunta po yun sa langit, tinuruan po yun ng Panginoong Yesus. Kasi meron ng mga church doon nung hindi pa po bansa yung Israel, hindi pa pinanganganak si Israel, yung mga 12 patriarka, meron na pong church doon. Tinuruan na po si Enoch, si Adam, tinuruan na po. Kasi bago tayo makapunta sa langit, kailangan turuan muna tayo ng Panginoong Yesus. Kailangan malaman natin yung kanyang daan. Ito, sabi rito, kasi si Enoch, tinuruan muna yun Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito sa sa Jeremias 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi para sa tao ang matuwid magtuwid ng kanyang mga hakbang sabi rito. Hindi para sa tao ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya si Enoch, bago pumanik sa langit yun, sinama ng Panginoong Yesus, lumakad muna siya kasama ng Panginoon. Kasi pagka sumusunod ka sa aral ng Diyos, sa kanyang utos, kasama mong lumalakad ang Diyos doon. Ganun po yun. Kasama mo ang Panginoong Yesus sa pamumuhay pag sumusunod ka sa utos.
Ganun po. Ito, gaya to, kasi ang tao, hindi tayo makakapanik sa langit pagka hindi tayo tinuruan ng Panginoong Yesus. Hindi tayo tinuruan ng Diyos. Kasi ang puso ng tao, kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang, o sabi ng banal na kasulatan. Kaya si Enoch, tinuwid muna ng Diyos yun, tinuwid muna. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Hindi para sa tao kasi ang magtuwid ng kanyang mga hakbang eh. O kaya si Enoch, hindi makakabalik sa langit, kundi tinuruan ng Panginoong Yesus yun. Kaya nga si Enoch, di ba, pinanik sa langit, lumakad na kasama ng Panginoon. Tinuruan mo na yun. Kasi ang puso ng tao, kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang, sabi po sa Kawikaan. Kaya may mga churches na noon, nung first century era and first millennium, ganun po. Not there in the Philippines to the original church to only save o only one language, Filipino language, the original church, o sila lang daw ang tinubos, o mali po yun. Malamang sila hindi tinubos kasi mali yung aral nila. Ganun po, mali nila. Ganun po, mali yun. Susunod, tuturo ko sa inyo ang wala nang sa bagong langit at lupa, hindi na kailangan ng kuryente, hindi na kailangan ng hindi na kailangan ng ano doon. Ang buwan at araw between, hindi na tayo magbabayad ng kuryente ron. Ganun po, susunod. Sa kanila, yung Jesus nila, tao, mga bulaan po yun. Yung tuturo ko po sa susunod. Pero eto, no, hindi para sa ganun ng Panginoong Yesus, ganun po. Before Israel was born, many churches na po doon, many church na, noong time of first century era and first millennium, ganun po. Ito, hindi para sa taong magtuwid ng kanyang mga hakbang, sabi rito eh. Kaya si Enoch, tinuruan mo na yon. Kasi ang puso ng tao, kumakata ng kanyang lakad. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Tinutuwid muna ng Panginoon yung tao bago makapanik sa langit. Sino kasi pumanik sa langit eh? Lumakad na kasama ng Panginoon, kasama ng Panginoong Yesus. Di ba sabi, tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na hinda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Kaya si Enoch, tinuruan mo na yun. May mga church na po yun, yung time of the first century era, first millennium, meron na po. Not the Philippines, the only churches, nothing there. Ganun po. Kasi hindi pa pinanganganak si Israel, hindi pa sila bansa, may mga church na, ganun po. Before the, di ba, the Church of the Israel, ganun po, hindi, may mga church na po yun. Kaya nga tinuruan na di ba, tinuruan na hindi pa po bansa yung sila Abraham, hindi pa bansa yung Israel, hindi pa pinanganganak si Isaac at saka si Jacob, hindi pa sila bansa. Meron na pong church doon, ganun po, meron na po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi si Israel, yun po yung si Jacob. Siya po yung Israel, si Jacob po yun. Etong inutusan si Abraham dito, sabi ng Diyos dito, ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Sabi ng Panginoong Diyos dito, no, hindi pa pinanganganak dito si Israel eh. At saka si Isaac eh. May mga church na nun eh. In the first century era, first millennium, may church na po nun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no.
Nagtayo na nga rito si Abraham ng dambana Dito sabi Ito po sa sa may Henesis 12:1. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa. Hindi pa sila bansa, yung Israel. Israel at original church Israel. But before Israel church, have ancient church na. Meron na pong unang church noon bago pa sila. Kasi hindi pa bansa si Israel Yung sila Moises, hindi pa sila bansa. Hindi pa pinanganganak yung 12 tribo ni Israel, not was born the descendant of Israel, have churches na in the first century era and the first millennium. Ganun po. Ito, hindi pa sila, wala pa si Israel dito, hindi pa pinanganganak, may church na Basahin ko sa inyo muli, Nagtayo na nga rito si Abraham ng dambana yung first millennium Ito po sabi ko dito ng banal na kasulatan dito. Basahin ko sa inyo muli. Dito sa Henesis 12:1, tapos patuloy ko hanggang 8. At sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Ayun hindi pa sila bansa At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Hindi pa sila bansa rito nung inutosan ng Diyos si Abraham na umalis doon sa lupain. Wala pa si Israel doon, hindi pa siya pinanganganak si Israel. Si Israel po kasi, yung po si Jacob, ganun po. Kaya hindi po sila yung unang church. Ang unang church, yung kapanahunan, yung lahi pa po ni Adam, ganun po. Sila po yung unang church. The ancient church, the seed of the Adam. Ganun po. Ito, nagtayo si rito si Abraham ng dambana ng church sa Panginoon At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanlunuran, ang Bethel na nasa silanganan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. Kita nyo nga, sinambitla na ni Abraham yung pangalan ng Diyos dito. Nagtayo na siya ng church ng dambana. Nagtayo na po si Abraham. Pero bago pa po nagtayo si Abraham, meron na pong church noon. May mga churches na, ganun po. May church na. Kasi yung tinayo nila Moises, yung 2 tribo ni Israel yun Hindi pa naman pinanganganak si Israel dito Meron ng church ng Diyos Nagandog na nga kasi yung yung dambana, yung po yung kasama na po yung church doon, yung pinaghahandugan. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Pagkadambana, yun na po yung church, yung tinayo ni Abraham, tapos yung tinayo pa nung mga anak ni Adam, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung dambana kasi, pinaghahandugan yun ng mga na mga handog sa Panginoon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa mga Hebreo 9, patuloy. Ngayon, ang unang tipang din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo. Ang santuaryo sa sanlibutan ito, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroonan ng kandilero at ng dulang.
at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. At may isang gintong dambana ng kamangyan at kaba ng tipan. O yun, yung mga dambanang yun, kasama na po yung church yun. Kaya yung tinayo ni Abraham, church na po yun. Pero bago pa yun, meron na yung panahon ni Adam. Meron na po nun. Nag-aandog na po sila sa Diyos noon. Kasi yung Diyos kasi, pinag-aandogan na nila ng yung na pinasamba na nila ang Diyos sa bundok, sa dambana. O yung dambana rito, yung tabernakulo. Ibig sabihin ng tabernakulo, mga church na po yun, yung sunugan ng dambana. Gaya ng tinayo ni Abraham, nagtayo siya ng dambana sa Panginoon, di ba sabi sa Genesis. Pero bago pa nagtayo si Abraham ng dambana, marami ng church. Ito sabi ng banal na kasulatan dito rin. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung Israel, di ba, yung mga Levita at sacerdote, sila yung gumaganap sa templo sa church ng Diyos. Bago pa nagtayo si Abraham ng church meron ng church yung ang sacerdote si Melchizedek. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Hebreo 7:1. Patuloy. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, sacerdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbalik galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. Ayan ang sacerdote rito si Melchizedek. Yung pinangungunahan ni Melchizedek, siyempre yung mga sacerdote, yun doon yung naghahandog sa mga church Sila yun yung mga unang church, yung ancient church, yung tinuturuan ni Melchizedek na sa templo nung araw pa nun. Hindi pa po tao si Israel dito. Wala po yung 12 patriarka. Wala pa po yun. Naghahandog. Kasi yung sacerdote si Melchizedek, di ba yung mga sacerdote, yun yung mga naghahandog na alay sa Diyos, na mga para sa pagsamba, sila yung nag-aalay, sila yung nagtuturo. Meron na nung church before the church, meron na po noon, yung first century era, first millennium, meron na. Kasi ang sacerdote noon, si Melchizedek, nagandog, binigyan niya nga si Melchizedek nang kinuha niyang di ba, ni Abraham, yung nilipol niya yung banghari doon. Hindi pa tao si Israel dito Hindi pa tao si Isaac, hindi pa tao si Jacob. Si Jacob po, yun yung Israel. Ganun po. Basahin ko sa inyo muli, para maintindihan nyo. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, sacerdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol sa mga hari, na siya'y pinagpala niya, na siya namang binaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran at saka hari naman ng Salem, na sa makatwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay. Datapwat, naging katulad ng anak ng Diyos. Tanyo nga, meron ng nun, at nanatiling sacerdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano kadakilaan ang taong ito, at binigyan ni Abraham ng patriarka na 10 bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. Kita nyo nga, nagbigay na si Abraham dun sa dati pang sacerdoteng si Melchizedek. Yun po yung churches noon in the first millennium. Pero before this, meron na po noon, nung kapanahunan pa ni Adam, meron na. Kaya nga nagandog si
Kasi tinuturuan na sila ng Panginoong Yesus. Hindi kasi tayo makakapunta sa langit pagka hindi tayo tinuruan ng ugali ng Diyos. Ganun po. Sabi niya, kung ako'y magluwat na mahabang panahon upang maalaman ninyo kung anong dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. So, kailangan tuturuan muna. Kaya si Enoch, tinuruan muna po yun ng Diyos, ng Panginoong Yesus, bago po yun makapunta sa langit. Kasi lumakad si Enoch nakasama ng Diyos, di ba sabi? O meron na po mga churches doon before the time of Moses. O meron na po mga churches noon. Di ba si Melchizedek? Hindi pa nga tao si Israel Hindi pa tao si Isaac Nagandog na si Abraham ng ikasampung bahagi, di ba? Ibinigay niya kay Melchizedek na sasordote. O yung sasordote, di ba? Gumaganap yun sa mga templo ng Diyos, sa bahay ng Diyos. O meron na po mga churches noon. Yun yung mga ancient church before the seed of the Israel, before seed of Israel. O meron ng mga churches noon. Ito po si Israel, no? Si Israel, si Jacob po yun. Kasi nakipagbuno siya sa Diyos Nakipagbuno si Jacob dito sa Diyos. Kaya tinawag siyang, hindi na Israel ang pangalan mo. O hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na. Nagbirito kay Jacob. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Ito kasi sa Israel di ba? O hindi pa tao si Israel dito. Naghahandog na si Abraham sa mga tunay na church no? Tapos meron mga bulaan, sila daw yung tinubos o doon lang may kaligtasan sa kanila. O kata nyo nga, paano yung inakay ni Melchizedek, hindi na maliligtas yun. Hindi na maliligtas yung mga inakay ni Melchizedek O kata nyo, dahil kasi yung bulaan sila lang daw ang maliligtas, sila lang daw ang tinubos. O kita nyo. Kaya mali po yung mga church Iglesia po yun ng kadiliman. Ganun po. Ito, nung time na, di ba, hindi pa tao si Israel no? May mga church na. Ang si Israel po, si Jacob po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Binago yung pangalan niya. Hindi na Jacob pangalan mo, kundi Israel na. O hindi pa wala pa mga church na kila Moises May mga church na di ba? O, ganun po. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito. Basahin ko sa inyo. Sa may Genesis 35:1, patuloy. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Bethel, tuman ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos. O yun, nagpakita sa iyo nang una, nang ikaw tumakas mula sa harap ng iyong mga kapatid. O kita nyo nga dito si Jacob, wala pa yung church nila Moises. Nagtayo na siya ng dambana, di ba? Yung dambana, mga church po yun, ganun po. O, na magkagay ay sinabi ni Jacob sa kanyang sambayan at sa lahat niyang kasama, iwalay niyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampas tayo sa Bethel. At gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kapisan at sumaakin sa daan na aking nilalakaran. O, kita nyo nga, nagtayo na si Jacob dito. Wala pa yung mga kanyang mga descendant. O, no descendant about the Israel, may churches na, di ba? Ganun po. Yun po yung ito, patuloy ko po rito. At siya nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niyang dakong niya na El Bethel sapagkat ang Diyos ay nagpakita sa kanya roon nang siya'y tumataka sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebecca at nalibing sa paanan ng Bethel sa ilalim ng insina na ang pangalan ay tinatawag na Alon Bakot. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob nang siya'y nanggaling sa Padam Aram at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob. Ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo.
at itatawag at tinawag ang kanyang pangalan na Israel. O, yung si Israel, yung po yung Jacob. O, wala pa sila Moses dito, may mga churches na, no? Tapos mayroong mga bulang propeta dyan, eh. Sila daw ang tinubos, o kami lang ang maliligtas. Okay. Kaya, marami na pong churches noon. Yung mga first century era at saka pre-millennium, ganun po. O, ayan, no? Yung, hindi pa nga tao si Israel si Jacob may nagpagawa na si Abraham ng church, di ba? Nandabana. Ganun po yun, meron na po yun. Kaya kay palolo ko sa mga bulaan na kami lang ang original, kami lang ang tinubos, o wala kaligtasan dun sa labas, o ganun. Mga bulaan po yun, ganun po, kaya maniniwala po ron. Ayun, si Israel po yung Jacob. Kasi nung pinanganak na rito si Jacob, naglakbay siya rin. Nagtayo rin siya ng dambana sa Panginoon, di ba? Tapos tinawag ang kanyang Israel, hindi na Jacob. O, sinabi ng Diyos dito, basahin ko sa inyo muli. At pala, at sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob. Ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo. At tinawag ang kanyang pangalan na Israel. O, yan o, si Israel. Ganun po. Yung mga church na po nun. Kasi tayo, hindi tayo makakapunta sa langit kung hindi tayo tuturuan ng Diyos ng kanyang mga aral. Tuturuan muna tayo ng behavior. Gaya si Enoch. Lumakad siya sa kasama ng Panginoon. Pero tinuruan muna yun ng Panginoong Yesus. Kasi wala tayong guro, kundi yung Panginoong Yesus. Tinuruan mo na yun para matuto tayo ng ugali papunta sa langit. Hindi ka makakapunta sa langit pag di ka tinuruan ng Diyos ng mga aral, ng mga salita. Ito, kasi tuturuan mo na tayo ng kanyang behavior bago mapunta sa langit. Ito po sa Kaya si Enoch, tinuruan mo na po yun. Ang nagturo doon, yung Panginoong Yesus. Sabi nga, ang puso ng tao, kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. O, kita nyo nga, hindi naman matutuwid ni Enoch yung kanyang lakad, di ba? Sabi nga, talastas ko, Panginoon. Hindi sa ganang sarili na magtuwid ng kanyang hakbang, di ba? O sabi ron, hindi natin kasi matutuwid yung hakbang natin kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, kundi tayo tuturuan. Kaya turuan muna bago tayo maligtas. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, kasi merong uugaliin sa langit. Kaya tuturuan muna tayo. Ganun po. Ito sabi ng Panginoon dito. Dito sa unang Timoteo 3:15. Ngunit ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. O, tuturuan ka muna ng ugali bago ka makapunta sa langit. Ganun po. Kasi hindi ka makapunta sa langit pag di ka tinuruan ng Diyos. Kasi hindi mo alam yung ugaliin mo kung paano, di ba? Sabi nga, ang puso ng tao kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ang kanyang mga akbang. O kailangan samahan ka ng Diyos, ng Espiritu niya para maligtas ka, lumakad kang kasama ng Panginoon. Pagka yung sinusunod mo yung utos niya, kasama mo ang Panginoon na lumalakad. Ganun. Kasi hindi para sa ganang tao magtuwid ang kanyang mga akbang. Sabi rito, basahin ko sa inyo muli rito. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumakad ang matuwid ng kanyang mga akbang. Hindi sa ganang tao ang magtuwid ng kanyang mga akbang. Kaya si Enoch, tinuruan muna yon kasi may mga churches na ron nung panahon ni si Enoch kasi yung kaapu-apuan na yun ni Adam, kaapu-apuan na siya. Pero tinuruan na sila ng Diyos, ganun po. Tinuruan na. Kaya nga si Abraham, tinuruan na ng Diyos, di ba? O sabi ng Diyos kay Adam, tinuruan na si Adam ng Diyos O huwag ka kakain sa punong kahoy ng buhay dyan Yung pinagkikilala ng mabuti at masama. O pag kumain ka dyan,
O kay walang pagsalang mamamatay. Sabi ng Diyos. Kumain eh. Kaya yung panahon ng first century era, may mga church na noon, naghahandog na nga sila sa Panginoong Diyos eh. Yung binhi ni Adam eh. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Naghandog na nga si Cain dito eh. At saka si Abel. Ito po sabi ng banal na kasulatan. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi. Ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapat si Cain ay mambubukid sa lupa. Nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Ayun nag-aandog na sila sa Diyos yung mga time nito. Kaya may mga church na noon, may mga tinuturuan na sila ng Diyos, si Abel at si Cain. Kaya nga si Abraham tinuruan na, di ba? Patuloy ko po. At nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay sa kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tatapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Namanglaw si Cain. Nagalit siya, ang kinalugdan yung si Abel. Kasi may mga dambana na ang Diyos nun eh. May mga churches na ang Diyos, kaya nga naganda eh. Kasi tinuturuan na sila ng Diyos kung paano yung behavior, di ba? Yung lumakad sila. Patuloy ko po. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay mandusay ang kasalanan sa pintuan at siya ay painuod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Tinuturuan na sila eh. Kasi si Abel, matuwid ang gawa ni Abel eh. Si Cain masama. Sabihin, tinuturuan na sila ng Diyos doon. Tinanggap yung hain ni Abel kasi matuwid yung kanyang gawa. Si Cain nagpapanggap na sumasampalataya sa Diyos, masama naman yung kanyang gawa, di ba? Sabihin, tinuturuan na siya noon. Ito sabi rin dito, tinuturuan na po si Cain at Abel ng Diyos. Kaya nga nagandog na sila ng handog sa Panginoon kasi may mga churches na noon, may mga dambana ang Diyos na noon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sapagkat ito ang pasabi ninyong narinig buhat ng pasimula. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi kaya ni Cain na siya'y masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Kita nyo nga, yung si Cain, masama yung kanyang gawa, si Abel, matawid yung kanyang gawa. Sabihin, tinuturuan na po yun ng Diyos nung panahon nila. Kasi hindi mo naman malalaman yung matuwid at saka masama kung di ka tuturuan ng Diyos si Abel, matuwid ang yung gawa niya. Kaya siya yung ito si Cain, masama, di ba? Sabi rito, sapagkat yung kanyang gawa ay masasama, yung gawa naman ni Abel, matutuwid. Sabi, tinuturuan na yon kasi nga hindi natin alam yung lakad ng Diyos kung di tayo tuturuan. Gaya naman si Enoch, tinuruan na rin po si Enoch ng Diyos bago siya napunta sa langit. Kasi may mga churches na nun kaya nga nagandog na sila sa Panginoon Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa nag-aandog na sila. Kasi ito si Enoch pinanik sa langit Ito yung apo ni ni Adam. Yung mga anak ni Adam First century era may ginawa ng
tumatawag na sila sa Diyos eh. Meron na pong ancient church noon eh. May mga church na po noon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga si Enoch, tinuruan din ng Panginoon eh. Kasi hindi ka nga sabi sa'yo makakapunta sa langit eh. Kung di ka tuturuan ng Diyos eh. Eh si Enoch lumakad kasama ng Diyos, o di ba? O ganun. Pag sumusunod ka kasi sa utos ng Diyos, lumalakad ka sa Panginoon noon, ganun po yun. Kaya sumunod po tayo sa aral ng Diyos para kasama natin ng Diyos na lumalakad sa balat ng lupa, ganun po. Pag po tayong gagawa ng mga masama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Nung mga anak to ni Abraham, no, saka mga apo, ay ni anak ni Adam, o may dambana na eh, nagsumasamba na sila sa Diyos eh. Ito po sa banal na kasulatan. Sabi po sa 4:25, at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat ay binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon pinasimulang ng mga tao na pagtawag sa pangalan ng Panginoon. O tinatawag na yung pangalan ng Panginoon dito eh, ng Panginoong Yesus, di ba? O sino ba Panginoon natin? Ng Panginoong Yesus, saka yung Ama. O tinatawag din pangalan ng Panginoong Yesus dito eh, yung sa mga anak pa lang ni Adam eh. At saka yung apo ni Adam, yung unang anak ni Seth. Kasi yung pangatlong anak ni Adam, si Seth po yun. Tapos nagkaanak si Seth dito, yung apo niya, o tumatawag na sila sa Panginoon Diyos dito. Naghahandog na nga sila ng alay sa Diyos, di ba? O meron na po noon, in the first century era, meron na pong church noon. Tapos yung gaya ni Abraham, di ba? Hindi pa sila bansa. Nagbigay siya ng 10 bahagi kay Melchizedek. O, hindi pa po bansa ang Israel noon. O, hindi pa po bansa si Israel. Hindi pa siya pinanganganak. O, meron ng churches, di ba? Ito si Enoch. O, lumakad to eh. Kasi to, si Enoch, yung mga kaapu-apuan po to ni Adam eh. O, tinuruan mo na to. Kasi nga, puso ng tao, kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga akbang. O, tinuruan mo na si Enoch eh. Ito, lumakad to kasama ng Panginoon. O, hindi naman kasi natin malalaman yung aral ng Diyos kundi siya tayo tuturuan eh. Kaya si Enoch, tinuruan na to. May mga churches na po noon, nung kapanahunan ni Adam. At saka ni apo ni Adam, ganun po. O, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Genesis 5:21, at nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Metusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. O yun o. Pagkatapos na ipanganak si Metusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. At di na siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. O lumakad si Enoch, di ba, kasama ng Diyos, ng Panginoon. Sabihin, tinuruan na si Enoch. Ganun po. Kasi nga, ang puso ng tao, kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang tutuwid ng kanyang mga akbang. Sabi nga, talastas ko, Panginoon, na ang lakad ng tao, hindi sagad ng kanyang sarili, ang magtuwid ng kanyang mga hakbang, di ba, sabi doon sa Jeremias. Kaya si Enoch, tinuruan na po yun ng Diyos. May mga churches na po doon nung time of the first century era and first millennium. Meron na po mga churches doon. Hindi po yung church dito sa Pilipinas na sila lang ang tinubos, sila lang maliligtas. Maling aral po yun. Wala na rin yung paano yung kung kayo maliligtas? Paano inakay ni Melchizedek? sila daw yung maliligtas. Kaya bula po yung mga ganong mga ngaral. O, ganun po. Ito si Noe din, nagtayo rin ng church sa Panginoong Diyos. Ito po si Noe. Nagtayo rin si Noe ng
Noong kapanahon ni Noah, no, ni Noe, nagtayo rin siya ng church sa Panginoong Diyos eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Henesis 8:20. At pinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. O, tingnan nga, nagtayo si Noe rin ng churches ng Diyos noong kapanahon na ni Noe. O, wala pa yung si Israel dito ha. O, tingnan nga, o. At kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon. At nag-alay ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ng lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng mga buhay gaya ng aking ginawa. Oh. Ayun, yun po, meron ng ginawa rin sinuwing dambana sa Panginoon Diyos, no? Sabihin ng dambana, temple po yun. Doon po yung sunugan ng alay sa Diyos, mga churches po yun, yung pinagawa ni Noe. Hindi po sa Pilipinas, hindi po dyan sa Kapalit, Pampanga, kasi tinawag yung pangalan nila, Iglesia ng Diyos, sila daw yung tinubos. O doon daw yung may kaligtasan. Mali po yun, hindi po sila yung original church. Original church in the first century era, in the first millennium. Kaya nga si Abraham, di ba, nagandog na, nagbigay na ng 10 bagi kay Melchizedek. O, kasabihin, si Melchizedek, saserdote yun. O, gumaganap ang saserdote sa mga church, sa mga templo ng Diyos. Ganun po. Kaya may templo na po nun, may mga churches na po nun. In the first century era and the first millennium. God bless po. Our topic for tonight is done. The ancient church is the first millennium and the first century era. Not the original in the Philippines. Original there in the Jerusalem. Kasi doon po nagmula yung si Adam, saka yung patriarka. Ganun po yung mga lahi ni Israel. Ganun po. God bless po. Tayo po, partaker po tayo sa mga, basta sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Kasama rin po tayo sa tinubos ng dugo ng Panginoon Jesus. God bless for joining this, for watching this, the live discussion, the ancient church is there in the first century era and the first millennium. Is the original church. God bless. Thank you for joining, for watching.